Titirahin ni paring Efren, etong dos dito papapasok eh. Dito, Tapos yung pamato, ipapalo ako. Babanda rito, banda ron na. Another one. Yeah, boy. Another one. Damn! And another one. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. Another one. And another one. Well, I play good today. And I get lucky. Magandang umaga mga kabilyard. Isa na naman napakagandang laban ng ating idolo na si Efren Bata Reyes. Dito sa kalaban niyang si Corey Deuel ng United States of America. Si Corey Deuel ay nasa 25 years old sa panahon na ito at siya ay pinanganak sa California. Isa sa pinaka magagaling na pool artist sa US at isa rin siya sa mga kinakatakutan na kalaban dito sa taga-Asia. Ang makakalaban niya walang iba kung hindi si Efren Bata Reyes, the Magician. Si Efren Bata Reyes ay nasa 46 years old sa panahon na ito at siya naman ay meron ng 4 na title. Isa dyan ang world title sa 8 ball. Si Efren Reyes ay isa sa pinakamagagaling veteran pool player sa buong mundo at napakataas ng respeto ng mga manlalaro dito kay Efren Bata Reyes. Maglalaban si Efren Reyes versus dito kay Corey Deuel noong 2022 Motolite 9-Ball World Challenge. At makikita natin dito sa laban na ito yung mga tira ni Efren Reyes na kakaiba, no? At saka yung mga ball positioning at preparation niya sa kanyang pagtira. Ang makakalaban niya dito ay isa rin magaling na cueing artist na si Corey Deuel, no? Isa yan sa mga malulupit na pool player sa panahon nila na yan noong 2002. Nanalo na sa semifinal si Francisco Bustamante, no? At ito nga another semifinal, second round dito kay Efren Reyes versus Corey Deuel. Nanalo si Corey Deuel sa lag kaya siya ang magbe-break dito sa kanilang match. Ito ay 9-ball, race to 9 match at isa siyang alternate breaking rule. Nag-break dyan si Deuel, may pumasok na isang bola. Tingnan natin kung makarun out si Deuel dito sa rock number 1. Smashing na heartbreak, ano? Ito si Corey Deuel. Inuulit ko yung batang yan, no? Very experimental talaga yung style niya. Ito yung pamato, number 1 kung nakita nyo sa inyong screen. Nabanggit mo yung experimental, talagang alam niya na kailangan siya mag-adjust. Marunong po itong bumasa ng nakakalaban niya. Nakita po natin in the past 4 days kung paano rin magpaglabanan ng tagisan ng... No clear path ang uno kaya nag 1-8 combination si Deuel dito sa side pocket, no? At mukhang magbabang shot ulit siya dito sa side pocket. Tingnan natin kung magawa ng paraan niya ni Deuel. Corey Deuel. Doblete. Kinulang yung dublete niya, no? Sumablay si Deuel sa kanyang unang bank shot, no? At mukhang babalik sa table itong si Efren Reyes
meron siyang magandang ball position dito sa uno, no? Na open ang table kay Reyes, kaya medyo disappointed dito si Corey Deuel sa kanyang tira dahil nag-i-estima pa itong si Corey Deuel. At si Efren Reyes naman mukhang tutuluyan niya na itong tira na ito, pero nag-alangan si Efren dahil may nakadikit, no? Na isang bola dito sa pot ng 1 ball. Tingnan natin kung magawa ni Reyes ng paraan nitong 1 ball. Ito pa lamang po ang first rack, mga kaibigan. Hindi pumasok yung uno at mukhang minalas dyan si Reyes, no? At balik sa table itong si Corey Deuel at open na open ang table dito kay Deuel, no? Tingnan natin kung ma-run out ni Deuel itong rack number 1. Tingin ko balak na ron. May balak sang safe shot doon na pinagigis niya. Medyo lumipis ang kiss. Kaya bumaba yung numero. Opportunity para kay Corey Deuel. Kalahin mo kanina, nag-miss doon sa doblete si Corey Deuel at nagkaroon ng opening si Efren Reyes, pero Efren couldn't cash in, leaving this opening para kay Corey Deuel. Close shot, papalapit sa 3. Ito yung 4, ito yung nasa baba rito. Malapit-lapit. Sinartik na lang, Yes. para kumuha posisyon sa numero 6. Wala na nakita problema dito para Pero yung partner, dami na nakita mo yung problema rito. Pero mas maganda draw mo kapag maganda yung pesa, lalo lalo na yung mga ganitong klaseng puyat table, ibang klase. Ganda ng kapit ng bato. Nakuha na ni Corey Deuel yung kanyang momentum, no, sa pagtira dito sa rack number 1, at ito nga aiming siya dito sa ball number 5, ball number 7, at last ball si Corey dito sa rack number 1. Last ball para kay Corey Deuel. Pasok ang 9 at unang puntos, no, dito kay Corey. Mukhang maganda ang pinakita dyan ni Corey. Si Efren Reyes naman ang magbe-break dito sa rack number 2. Yung ating, the first rack. Pero magbe-break ngayon si Efren. Alam mo ito, laban lang dalawa to. Lahat ng games kapanapanabik, no? Talaga susubaybayan nyo dahil Mukhang masama ang break dyan ni Efren Reyes, no? A dry break kay Efren Reyes sa rack number 2. Mukhang matamlay yung pull ni Reyes dito at mukhang sinuswerte naman si Corey Deuel. At tingnan natin kung meron siyang magandang ball positioning dito sa uno pag naipasok niya ito sa corner pocket, at kailangan niyang kumuha ng ball position dito sa 2. Mukhang tumago sa isang bola itong cue ball, no? Napasobra yung backspin dito ni Deuel, at tingnan natin kung matamaan niya itong 2. Pero ngayon, kumubli pa sa likod ng numero 4. So problema ito para kay Corey Deuel. talagang problema ito, no? Sinisipat na ngayon, ang iniisip na ngayon, paano banda yung pacing ngayon. Ito ngayon, ang option niya rito, no, babandayin niya, pag tama, either yung bola gumanon, yung pamato niya maiwan sa ganitong area. Alright. Corey Deuel. Sa kabila tumama, no, hindi maganda. Medyo konti swerte, hindi na-scratch yung tira. Pero hindi maganda patama. Hindi maganda. So, may konting siya ron, swerte sa nangyari. Efren. So, balik sa mesa itong si Efren. Kanina sa break, mga kaibigan, wala pong naipasok si Efren doon. Pero Corey Deuel. Back to table na ang ating idol na si Efren Reyes, at mukhang sinisipat niya itong 2 para makakuha siya ng magandang posisyon sa next object ball. Nalagay siya sa likod ng 4.
Mukhang malayo at kailangan pinahin ni Reyes itong dos na ito. At yun nga, sumablay doon si Reyes. Ganun pa man, naitago niya pa rin sa likuran ng 7 itong cue ball. Mukhang matamlay talaga dito si Reyes, no? At wala pa sa focus. Bakit kaya nagkakaganyan si Reyes dito sa semifinals na ito? At mukhang nasa focus naman itong si Corey Deuel. At meron siyang determination na talunin itong si Efren Reyes. So tingnan natin dito kung magagawa ng paraan ito ni Deuel na patamaan itong dos. Kasi alam mo, lahat ng mga tournaments o lahat ng mga iba-ibang tournament na mabibigyan ng tournament kamuhan itong mga world-class player na to, iba-iba minsan ng rules. Merong talagang IBC rules, may WP rules, ganun yun eh. So at this point, mga kaibigan, tayo po ay Ito, parang pinili niya, babanda siya, no? Ang pwedeng mangyari dyan, ang pinakamagandang mangyari dyan, ito yung ano niya, tatamaan niya rito, no? Mas posibilidad tatakbo bola rito. may scratch na si Corey. Sumobra yung banda niya, bowling niya, tira siya. Na-scratch si Deuel dyan, no, sa kanyang pag-kick shot at ball in hand naman kay Efren Reyes. Mukhang may pag-asa na dito si Efren Reyes para may run out niya itong rack number 2. At ball in hand kay Reyes, tinutok niya dito sa 2 para i-position niya dito sa 3 ang cue ball. Tingnan natin kung makarun out si Reyes dito sa rack number 2. Maya-maya dito. Alam mo kasi, Susutan na rin natin ng earpiece to at bibigyan ng mikropono to si Django. Pero ito, tumabi yung pinapanood niya. Pagkat naghihintay na lang po si Django, kung sino po makakalaban niya bukas sa ating finals. alam mo partner, no, lalo lumakas ng loob ko tumabi ito ng pare sa Estero Bustamante. Napuna naman yung ano ko eh. Dahil alam mo bakit? Ito nasa issued na 10,000. So madalas salita, kailangan palagi ako nakatabi rito. Ayaw kung may sasaging ibang tao rito. Tama ka doon. Alright, at binabagin po ni Rolly dito. Well, yung premyo po $15,000 sa champion at runner-up naman. Is guaranteed 10,000. Darating na ng 10,000. Pero ito si Efren Reyes. Yung kay Efren ngayon, kalakaluwing pinipitas, ito pitas na. Kaya dito ako dapat huwag kang maglalayo rin. Alam mo itong pare ko ito, napakabait galan dito eh. Pinaparinig pa sa buong bansa. Pinaparinig sa bansa. Alright, so, pero ito po. Kanina ko kasi, nung laban nito si Django at ni Takahashi, nabigyan tayo ng pagkakataon, di ba kasama si Efren. Maya-maya po ito, ma'am, susuotan natin ng bibigyan natin ng mikropono ito si Django. Alright, ito for last 4 balls para po dito kay Efren. Wala na naging problema dito. May mga opportunity si Corey Deuel, pero hindi niya nasamantala yun. Yung mga banda niya. Sa wakas at nakuha na rin ng ating pambato na si Efren Reyes yung momentum niya dito sa rack number 2, no? At ito nga, last ball si Reyes dito sa rack number 2. Mukhang tatabla ka agad si Reyes dito sa score. Pasok ang 9, kaya tabla tayo sa unang rack. All 1 ang score. Si Corey naman ang magbe-break dito sa rack number 3. Ito pare, huwag kang kakanta. Maging player, analyst Ako tayo kahit dito, sino na lang makakaharap ko dyan, pwede na siguro. Pero mas gusto ko rin to si paring Efren dahil Maganda ang pagkaka-break dyan ni Deuel, no? At pumasok yung 1 at yung sa ace sa kanyang break na yan. Kaya meron siyang ball position para sa 2. Tingnan natin kung makarun out si Deuel dito sa rack number 3. Ito yung the revenge. Revenge, oh, alright. Para dito kay Corey, medyo mas masigla na yung ikot niya sa mesa dito, ha. Ano ba basa natin dito sa mesa ngayon dito? 3 ball ang tinitira ngayon. Yung 3 ball, wala nang magiging problema. Ando doon, kalatang bola. Tsaka alam naman si Corey Deuel, si Corey, yan ang kagandahan sa estilo niya sa lamesa. Yung kilos niya palagi. 4 ball, pumasok. Last 4 balls para dito kay Corey Deuel. So
Sabi nga ni Jaco, kahit na sino. Nagpakita na ng husay itong si Corey Deuel sa kanyang mga queuing skills, no? At makita ninyo very precise at napakataas ng confidence ngayon ni Corey Deuel dito sa rack number 3. Last 2 balls si Deuel dito sa rack number 3 at mukhang tatapusin niya na itong rack na ito para umabanti siya ng 1 puntos dito sa ating pambato na si Efren Bata Reyes. Pasok ang 9, 2-1 ang score natin, lamang si Deuel. At makita natin dyan, no, talagang determine itong si Efren Reyes na talunin si Deuel. Pero si Deuel ay hindi nagpapatalo dyan dahil isa rin siya sa pinakamagagaling na pool artist. Nag-break si Reyes, may pumasok, no, na 2 bola. At mukhang meron siyang available shot sa kanyang tira na yan. Pumasok yung 1 at saka yung 5, no? Kaya meron siyang tira para dito sa 2 sa side pocket. Tingnan natin kung maka-run out naman si Reyes dito sa rack number 4. Titirahin ni paring Efren. Etong 2 dito papapasukin. Dito, Tapos Jaco, yung pamato, ipapalo up niya. Babanda rito, banda ron na. Kumanto, no? Kumanto, kaya bumalik. Bumalik. Pero, Pwede na rin. itong 3-4, Django, ano sa tingin mo gagawin dito? Tingin ko i-roll lang isang banda niya ni paring Efren dahil Gaganon, tatama ron, babalik dito yung pamato. babalik dito. Ayun, pero ito, hindi kasama sa plano yung pag-alok nung 3. But it happens to the best of them, mga kaibigan. Sabi nga nila, ito at tama yung plano. Pero yun ang hindi kasama. Mukhang na-overcut ni Reyes itong 3 kaya nag-cliff hanging doon sa corner pocket, no? Open na open ang table ngayon dito kay Deuel sa rack number 4. Yun nga lang, minalas doon si Deuel dahil na-scratch naman siya sa side pocket. Dahil napasobra yung kanyang backspin para kumuha sana ng ball position. Pero kumain siya ng pwesto doon sa side pocket kaya na-scratch. Ball in hand si Reyes at ito itinutok niya sa object ball. Mukhang makaka-run out nga dito si Bata Reyes, no? Dahil sa kalat ng bola. Tingnan natin kung ma-run out si Reyes dito sa rack number 4. Medyo nag-struggle siya dito sa table natin. Napansin ko, di ba, noong unang rack, yung draw niya dun sa first ball, tumakbo na todo-todo yung pato. So, medyo nag-a-adjust pa si Corey dito. Last 3 balls para kay Efren. Nag-ahabol si Efren dito, mga kaibigan. At dito sa rack na ito, kung mananalo siya, tatabla lamang siya dito kay Corey Deuel. 2-1 po ang ating score. Race to 9 ho ito. Alam mo ito nangyayari ngayon sa kasalukuyan. Struggle si struggle lang konti si Efren dito dahil nakikita mo yung preparasyon niya, no? Diyan ko na sa tingin mo tama. At ito nga, last 2 ball ni Efren Reyes at nakita natin dito talagang medyo alanganin itong 8. Kailangan niyang pinahin talaga ng malupit. Napakahusay nung kanyang pina na yan, no? Wala talagang impossible shot dito kay Reyes at nagawa niya pa ng magandang ball position itong 9. Pasok ang 9, tabla ang score natin sa 2 points. Si Deuel ang magbe-break sa rack number 5. Medium break ang ginawa dyan ni Deuel at may pumasok na bola, no? At maganda pa rin ang ball position niya dito sa 1. Mukhang maganda ang pinapakita talaga dito ni Deuel at inaabantihan niya at nakikipag-unahan siya dito sa tira, no? Makikita natin yung determination ni Deuel para talunin ang ating pambato na si Efren Bata Reyes. Tingnan natin kung maka-run out siya dito sa rack number 5. Yung pwesto ng pato, pinag-aaralan din talaga niya yung racking na, doon pala sinisilip na niya. Ito yan, kasi iniiba niya yung estilo niya, no? Kamukha nito, ang plano rito, tama ba ako? Diyan ko, dudubletin. Tingin ko, yun ang plano niya ngayon. Ito Dahil ang doon plano niya, no? pinwesto yung Titirahin niya pamato rito, ron. gaganyan yung 2, no? Maiwan yung pamato rito.
Pero Hindi ka karambola. Kinarambola. Karambola. Pero hindi naman ganun kadali yan. May pasok, kayang-kaya. Ang tirang gagawin, maglalagalaga rin pamato. Ay, yan ang gagawin niya. Dalawang banda. Yun. Long shot yun at So, sabi nga nila, dahil bata to, malinaw pa yung mata. Wala pa yung arthritis to. first Cory Duel po, only 24 years old. Pero talaga naman po mayagpak na sa Estados Unidos. Last 4 balls para po kay Cory Duel. Wala tayong nakikita na matinding problema pa dito. Napakahusay talaga ng pocketing skills nitong si Duel, no? At yung kanyang cue ball control, halos kaparehas talaga nitong kay Efren Bata Reyes. Pasok ang 7 at maganda ang ball position sa 8. Mukhang nga abante na naman dito si Cory Duel sa rack number 5. Pasok ang 8, maganda ang ball position niya, no? Umiikot pa at ito tutok na tutok para dito sa 9. Maganda ang cueing skills at cue ball control nitong si Duel. Kumuha siya ng extension bridge para siguraduhin itong puntos na ito. Pasok ang 9, 3-tong score natin, lamang dyan si Cory Duel, no? At makita natin yung excitement nitong mga manonood. Si Efren Reyes ang magbe-break sa rack number 6. Meron na mga panibagong dadating ng malaking event. Ayun. May pumasok na, numero 1, magandang break. Ayun ang 2, no? Ito na yung pamato, no? Ito yung pamato. Maganda ang pinakitang break na yan ni Reyes, no? At meron siyang ball position sa 2. Mukhang maganda rin ang kalat ng bola. Tingnan natin kung makarun out si Reyes dito sa rack number 6. Hindi lang simple-simple, no? Kasi yan naman bilyar, partner, talagang hinahanapan mo lang ng saan pinakamadadaling tira. Yan, mga tips niya na to play like a pro. Samantala, ito pong si Efren Reyes. Siya po humahabol ngayon sa match na ito. He's down 1 rack. Ano mo itong 3-2 po at score. Laban talaga ito na talagang magbabat-batan do mula sa una hanggang sa Ito rin ang inaasahan natin dito sa magiging balikatan itong ating semi-final matches. partner. Ito si Paring Django pala gusto na magpaalam na dahil iwan na kami Sir Bustamante. Hindi, para babalik ako. May tumatawag na sa akin. Dati pa ba ako siya? Hindi ko kayo iwanan sa hirap at ginhawa. Magsama-sama. Yun naman Yun ang dapat. pinakamaganda dahil kasi alam mo bakit di ba sabi ko kanina pinakamagandang dikitan ngayon kung wala nang iba kundi si Mr. Guaranteed na. Gusto mo, dito ka na matulog din sa akin. Wala nang problema. Kasi alam mo si Mr. Bustamante itong kababayan natin galanti ito Lagi mo inuulit yan. Oo, dahil totoo naman na may Ayun po. may pagkagalanti ito. Samantala, ito po si Efren Reyes dito sa Numero 5. Medyo Pasok, naswat siya doon kanina pero walang problema para po kay Efren Reyes. So kung mananalo siya sa rack na ito, Rolly, tatabla siya dito kay Cory Duel. Pero sa match na ito, so far, ito humahabol po ito lagi. Ito si Efren Reyes. Alam mo, partner, no? Dahil one game behind po si Efren, no? Masyado napakatahimik dito. Napapansin ko yung mga tao, parang pagtira ni Efren, pati sila, kala mo, sumusunod sa bola. Nakuha nga ni Efren Reyes, no, yung tinatawag na break and run shots. At ito, last ball si Reyes para sa rack number 6. Galing sa break hanggang sa last ball, yan ang tinatawag na break and run shot ni Efren Bata Reyes. Tabla ulit tayo mga kaibigan, mga kabilyard. 3-0 ang score natin. Si Duel ang magbe-break sa rack number 7. At lagi siya nagiging paborito doon. Alam niya ngayon na underdog ang pero ang nangyari, sa nakapansin ko sa kanya, hindi nakaka-bother sa kanya yung kanina.
Mukhang maganda yung break dyan, no, ni Duel. Pumasok yung 5 at saka yung 7. Mukhang alanganin yung tira niya dito sa 1 kaya kailangan niyang gumawa ng paraan. Tingnan natin kung makarun out dito si Duel. Yan ang nandiyan yung key niya sa game Sa nito. mesang to, Yan pinaka-key ano niya para manalo sa game nito. Kung paano niya mabe-break yung 3 at 9 dyan, ano? Medyo magandang tira. Tama-tama papalapit yung tira niya ito, yung pamato niya. Pero ito, Palapit sa kailangan target dito nito. ma-break niya itong cluster na yun. Yung cluster, kailangan pa Mukhang nakakita ka agad ng karombola para sa 3 to 9 ball, no, dito sa corner pocket. Itong si Duel tatapusin niya ng maaga. At ito nga, naipasok niya yung 9. Panalo ka agad yan si Duel. 4-3 ang score natin, no. Lamang si Duel at si Efren Reyes naman ang magbe-break para dito sa rack number 8. Score na mahabol behind 1 game si Efren, no? Normal na sa kanya yun, eh. Dahil si Efren yan eh, kumbaga sa kabayo, stayer yan eh. Oo. Mas danger kay Efren pag nilamangan 2 game niyan, 3, wala na. Hindi mo na para abutan pa, no? Yan, magandang laban nito ngayon na anybody's can win. 1-7 po ang pumasok sa break nito si Efren. Nakita niyo po yung 2 ball. Ito na, tinitira na niya, no? Yung pamato. Tingin ko walang problema, no? Pababa sa 3, no? Dahil doon lang niya talagang nilagay yung pamato. Ngayon, nag-iisip siya, no? Dahil may nakaharang, mukhang, pwede dublete, pwede kombinasyon. Kinarambola niya, ang gandang tira, no? Kaya Hindi lang, mo kanina hindi mo talagang makuha kung paano Kung titira. anong Pero gagawin lalim niya. ng pektos dun sa pato eh. Kaya kasi nangyari Karambola. dyan, pwedeng napalakas o kumulang yung tira niya, no? Dalawa, nalagay sa hindi niya gusto eh. Ayun, pinakukulang pala niya, kaya lang sa sobra interest sa Karambola. Ngayon, alanganin tira ganyan to, no? yes. Mahirap na tira. Yan, naghahabol po si Efren sa match na ito. He's down 1 rack. Laban po kay Cory Duel. At ayaw niya ibalik yung initiative ulit dito kay Cory Duel. Talagang dapat, kasi iba kasi yung pag nalamangan 2 rito, 3, talagang kahit marino ka rito. Top shot ito. Doblete. Sumablay si Reyes dyan sa bank shot na yan, ha? At mukhang na-open itong table dito kay Duel. Medyo mahirap yung pocketing pero merong magandang ball position itong si Duel. Pwede siyang mag-play safe o pwede niyang ibang shot sa side pocket. Tingnan natin diskarte dito ni Duel. Hindi pa po yan yung last ball. Kaya nakita ko sa inyo na malapit lang yung Webes sa butas. Pero si Cory Duel ang pinag-iisipan dito. Para mag-save lang dito, no? Tres, eh. Bababa rito yung pamato, yung 3, hihiwalay, bababa naman yung 3 doon. O hindi alanganin, no? Pwedeng option niya rito na itong titirahin niya, no? Dito. Tapos yung, yung 3 dito, yung bola niya, dito lang niya pababayin. That's right. Pero pwedeng 2 option ito, no? Pwedeng partner, pwedeng banda niya rito. Banda niya rito, yung titirahin dito, pupunta, yung pamato niya pwede rito. Ito, pero maingay dito po si Cory Duel. Lamang siya ng isang rack dito kay Efren Reyes. Tingnan mo yung kanyang cue dito. Doblete. Magandang safe na mukhang cover, pero may banda. Sumablay din doon sa bank shot itong si Duel, no? At mukhang naharang itong cue ball ng 4 ball. At may balak na i-mase shot ito ni Efren Reyes dahil kokonting mase lang ito, pwede nang mag cushion first kick shot itong ball number 3. Hindi tinamaan ni Efren Reyes, no? Kaya na-foul siya dyan. Ball in hand naman para kay Cory Duel. Mukhang
Minalas dyan si Reyes at hindi niya na-estimate ng mabuti yung spin, kaya hindi tinamaan yung tres. So ball in hand para kay Corey Deuel. Tingnan natin kung ma-run out niya itong rack number 8. Ayun. Kumulang sa pektos. Hinayang si Efren Reyes na bumalik sa kanyang pagkakaupo. At for Corey Deuel, opportunity ito, partner. He could erect a 2-rack lead. Dito po kay Efren Reyes, kung mapapanalo niya itong rack na ito. Ito ngayon, si Corey Deuel, no? Kung nakikita mo, natin 8-5, pero papasukin niya rito yan eh. Ang pamato niya dito. Yes, at sakto yung posisyon mo, dinawin mo, partner, sa pagitan ng 8 at 5, napapwesto niya dun yung pamato. Nasa tabi natin ito Last 2 ball kaagad itong si Corey Deuel, no? At mukhang tatapusin niya na itong rack na ito. Napakaganda ng ball position niya. Score natin dyan 4-3 lamang si Deuel at dadagdag pa ng 1 puntos itong rack number 8. Pasok ang 9, 5-3 ang score natin dyan. Lamang na lamang ng 2 puntos itong si Corey Deuel. Breaking si Corey Deuel sa rack number 9. May pumasok na bola, no? Ang ganda nung break na yan. At mukhang 3 bola ang pumasok, no? Sa break na yan. 1, yung 5 at saka yung 7. At medyo humarang ng konti itong 8 ball para dito sa 2 ball. Tingnan natin kung anong diskarte dito ni Corey Deuel. Nakikita siya sa pina eh, no? Alam mo, alangan to eh, no? Pumasok man yung, ano rito, yung ball, cue ball control na yun ang magiging problema na rito. Or unless na may tamang ibang bola. Corey Deuel. Nasa po, nasa Manibela ngayon, 5-3. Corey Deuel. Tingin ko, idudubletin niya eh. Ayun ang gusto niya mangyari. Oh yes, Corey Deuel. What a clean get coming from Corey Deuel. Ganda ng pagkakabangko niya doon, ha? Tignan niyo po mga kaibigan itong bank shot na ito, ha? Very sharp. Ayun, at umistambul pa yung pato doon. Napakahusay at napaka-finesse nung kanyang bank shot na yon, dahil dyan nakakuha siya ng magandang ball position dito sa 9. Nagpapamalas talaga ng cueing skills itong si Deuel, no? At pinapakita niya dito talagang hindi niya kinakatakutan si Reyes sa kanyang mga bold shot na yan, ng mga bank shot. Ang hirap nun, pero talagang nagawa yan ni Corey Deuel. At ito nga, mukhang makaka-run out na siya dito sa rack number 9. Last 3 ball si Corey Deuel. Gusto pa niya ipaun ng malaki-laki dito si Efren Reyes. Last 2 balls para kay Corey Deuel. Dito po sa ating 8 rack. Pero po siyang 2 rack lead laban kay Reyes. Nag-iingat siya dito. May ibaba lang niya yung 9 ball. Corey Deuel. Napakahusay din ng cue ball control nitong si Deuel, no? Makita nyo naman yung ball positioning niya, talagang tutok na sa corner pocket. At yun, pasok ang 9. 6-3, no? Kalahati ang score natin dyan kay Reyes. Kaya si Reyes ang magbe-break dito sa rack number 10. Tingnan natin kung makabawi dyan si Reyes. May pumasok na 2 bola sa magkabilang side pocket. At may available shot si Reyes para dito sa 1 ball. Tingnan natin kung meron siyang chance na makapag-run out siya dito. At pwede niyang i-cushion first itong 1, no, para pumasok sa corner pocket. Dito sa 7. Para po dito kay Efren.
Kailangan siyang kumabol sa match na ito. At ganun nga, naipasok ni Reyes sa cushion first itong uno at nakakuha siya ng magandang ball position dito sa 2 sa corner pocket. Tingnan natin kung makarun out dito si Reyes sa rack number 10. Alright. Hindi maganda naging simula ni Efren po sa match na ito. Kung napapansin mo, yung break niya, hindi kasi ganda ng Oo. break niya. Corey Jewel. Yung naman sa ganitong klaseng mga calibre player, no? Alam mo yan, partner, pag-andala ng break yan. And obviously, dito po sa match na ito, yung first break ni Efren dito, walang pumasok. Tapos kinuha yun ni Corey. Last 2 balls para po kay Efren Reyes. He can make it 6-4 sa match na ito. Mukhang tinuluyan na talaga ni Reyes na tapusin itong rack number 10 para makahabol siya dito sa score, no? Kalahati ang score natin, 6-3. This is a race to 9 lang, kaya dapat humabol dito si Reyes. Pasok ang 9, 6-4 ang score natin. At magandang pinapakita dito ni Corey, no? Si Duel ang magbe-break sa rack number 11. Para makabalik siya dun sa mesa, makakuha ng panalo. Tama ka, partner, no? Dahil kasi ang pag nag-miss ka ng break, yun ang may pwede ka makakuha ng dalawang panalo, no? Yes, so ito dalawa pumasok dito, 6 and 7. Pero dito, no, gawa nga ng ito naman, papasok ko yung uno, ito yung pamato, no? Papasok yung uno. There's fire in the eyes of Corey Duel. Yes, and dinoblete pa niya yun, Rolly. There at interest, naghihintay ng lamang dito. Corey Duel, mga kaibigan, leading this match 6-4. Maganda na yung position play dito ni Corey. Tama ka dyan, partner, na kita mo naman yung kilos niya, no? Doon nakikita mo yung ano niya, na yung ikangang feel niya sa tira niya, na alam niya na ano dyan. Kasi alam naman sa player pag struggle, ang kilos malaki. Last 2 balls para po dito kay Corey Duel. Mukhang makaka-break and run talaga dito si Corey Duel. Although medyo mahirap itong 8. Ganun pa man, ay pasok pa rin ni Corey Duel at maganda ang ball position, no? Hindi talaga binibigyan ng chance ni Duel itong si Reyes. Pasok na naman at makita natin dyan, 7-4 ang score natin. Lamang na lamang ng 3 puntos dyan si Corey Duel at si Reyes naman ang magbe-break sa rack number 12. Dito, 3 pumasok. Hindi ganun kagandaan yung position number 2. So, ayan po. At Ito yung yung doon object. sa tomato, no? Pero, Maganda ang break dyan pero kailangan pinahin ni Reyes itong 2 sa corner pocket. At ganun pa man, na pina ni Reyes, napakalupit na pina na yon. At ito, sumakto pa doon sa ball position niya, no? Dito sa next object ball niya. Napakahusay talaga dyan ni Efren Bata Reyes. Tingnan natin kung makarun out siya dito sa rack number 12. basta-basta na 700 na mga kalahok dun sa... And here's Efren. Yun yan. Maganda sa technique, yun lang talaga ang kailangan sa technique. Kailangan kumulang yung bola, banda ron, no? Delikado kasi, baka dito may scratch. Pero dito, ito, kailangan niyang tingnan ito. Pagkat
Actually kasi, Yung sa- Mon, no, ito yung numero 6, no? Ang problema riyan, hindi naman yung 6, eh. Yung 7, kung paano niya iano, eh. Kaya siya maano dyan, no? Ang nakikita It's mo, time. Ito po si Efren Reyes. nakikita kong option dito dahil kung mawalang butas yung 7 rito, walang butas dyan, wala nang ibang gagawin kundi, ayun, titirahan dito, pakikisan na lang dito, ayun, para magkaroon ng daan tong 7 dito. Natin yung diskarte dito ni Efren Reyes. Ayun ang gusto niya mangyari. Tinanggal niya yung 8 ron. Tama, yun ang nakita ko. Kumpare mo talaga. Oo, Kumpare mo talaga to. Yun, doon mo makikita talaga isang caliber player. Do or die, gagawin. At ito nga, tinumbasan ni Reyes yung break and run kanina ni Duel, no? At mukhang tatapusin na rin ni Reyes itong rack number 12 na ito para sa isang break and run shot. Pasok ang 9, kaya abante ng 1 puntos si Reyes. 7-5 ang score natin dyan. Lamang si Cory Duel ng 2 puntos. Si Cory Duel ang magbe-break, no, dito sa susunod na rack. At nakita natin itong tira ni Reyes na ito, napakahusay, no? Talagang pakarambola talaga ang ginawa ni Reyes na yan. Kaya isa yan magagaling na tira ni Reyes. Si Cory Duel naman ang magbe-break dito sa rack number 13. Tingnan natin kung maka-break and run naman si Cory Duel. Pero problema siya doon sa butas. Samantala, ito po si Cory Duel. Rack number 30 na po tayo. Still enjoying it. Well, a 2-rack lead. Lama po kay Efren Reyes. Kung napapansin mo, nung napapag-usapan natin, nakita na niya yung ano niya, yung key niya sa break, eh. Aha. Nakita mo yung tamang lakas niya, may pumapasok na corner po rito. Consistent na. Consistent May na yun. rhythm na siya sa break. Kung baga sa kitang-kita na niya, kaya doon siya nag-relay ngayon, nag-relay. Tama ba yung English ko? Kasi tinuturuan ako, eh. 6 at 8 ang pumasok. Samantala, si Cory Duel. Sumipti doon, pero nagpakita yata. Palagay ko, cover, no? Dahil ito yung uno pa rin. Tama ito. Si Alanganin, Efren, no? hindi doon na. Titignan ko lang sa kanya kung titignan ko kung ano kikilos niya rito para masabi ko anong option ang pwedeng mangyari dito. Mukhang on Mukhang- naman yung tira. Pero Mukhang isa-safe niya, ibababa niya yung bola. Ayun ang gusto niya mangyari sa 5 ilalagay. Ayun. Ilang ang kanina pa pinaka-apakan ni Sir Reyes. ito ngayon, binibigyan na niya magandang challenge dito si Cory. Napapatang mo si Cory Duel sa ginawa dito ni Efren Reyes. Parang chess match na dito. Namamagitan dito kay Cory Duel at Efren Reyes. Alam mo kasi, itong games na to, no? Pag nakakuha ni Efren to, iba magiging kwento nito, eh. Magbabaligtad na nga nito, momentum nito, eh, no? Pero tingnan He's natin still kung anong behind gagawin. 2 racks, mga 2 kaibigan, racks, 7-5. Pero kanina pa binabanggit, Rolly, isang miscue lang na dito si Cory. At lalo-lalo na sa break, kung walang maipasok ito, makukuha ni Efren yun. Mababalik yung momentum kay Efren. Pero magandang banda, no? Magandang banda. Tingnan natin kung pasok yung numero 1. Mukhang pasok. Tumikit yung uno sa 9. Mukhang pasok. Or isa-safe niya. O ito, balak niya. Nagpalitan sila dito ng mga safety shot at pinapahirapan nila yung mga isa't isa para hindi mabigyan ng pagkakataon na maka-run out dito sa rack na ito. At ito nga, si Reyes mukhang nabigyan niya ng tira, no? Umopen itong 1 ball dito kay Cory Duel. Tingnan natin kung matamaan niya ng maayos na duel at makakuha siya ng magandang ball position. Very disappointed dyan si Reyes, no? Hindi niya makuha yung momentum niya dahil siguro naunahan siya nitong si Duel. At ang score natin 7-5, lamang dyan si Duel ng 2 rack. Kung mananalo pa si Cory Duel sa rack na ito, Rolly, he'll be on the hill sa 9th win na hinahanap niya. So napaka-crucial nitong rack na ito. Alam din ito ni Efren. Kaya ayaw niyang pagbigyan ng pagkakataon to score. Let's see. There's the hit. Yun ang gusto niya mangyari. Kaya lang, error, no? Yung
Mukhang napasama yung backspin doon ni Duel, no? At ito nga, nag-backfire kay Duel yung tira na yon. Nagkaroon ng opening si Reyes dito sa uno, no? At magandang senyales na ito para makapuntos ulit si Reyes dito sa rack number 13. Is down 2 runs. Totoo yan, right ka dyan. No? Yun ang inaabangan niya ngayon. Dahil susunod, kung yung nagkakamali, siya bibreak eh. Kaya, mga kababayan, napakagandang laban ito ang napapanood nyo ngayon. Hasaksihan nyo, umatikabo, rumaragas ang larong bilyar. Tama. At kanina po, 3-run lead na ito ni Cory Duel. Right now, Efren. Kailangan i-clean up ito at to notch a point para dumikit dito kay Cory. Tsaka yung mga kababayan natin nagbumili ng mga merienda na yun. Pakiusap lang po. Daan-daan lang yung pagkain tsaka yung tubig. Wala nasa tabi. Baka mamaya mabulo lang kayo sa network dito. Wala ka. Hindi na namin sagutin ni partner Mon Libor ito. Alright. Efren. Medyo, di niya ganong gusto. Pero ayos nga dahil... Ganon nga nangyari mga kaibigan, mga kabilyard. Last two ball ni Reyes, side pocket ang 7. Mintis siya dyan pero mukhang ma-flock niya yung 9. Napasok, no? Na-flock niya yung 9 kaya tawa dyan si Reyes, kamot ng ulo. Maging ang referee talaga tumatawa. Palakpakan ng mga audience dahil hindi akalain talaga ni Reyes na yun na mafo-flock niya yung 9 doon sa corner pocket nung nagmintis siya sa 7. Hindi matanggap yan ni Reyes dahil mukhang katatawanan yan sa isang magician, no? At sa iba naman ay isang magic shot. Pero nakita natin na flock talaga ni Reyes yung 9 doon sa corner pocket. Ano sa palagay ninyo mga kaibigan, mga kabilyard? Intentional shot ba yun or fluke shot? Paki-comment nyo po dyan sa ibaba. Nag-break si Efren Reyes dito sa rack number 14 at mukhang may dalawang bola na pumasok. 1 at saka yung 4. Pero meron siyang alanganing tira dito sa 2. Tingnan natin kung magawa niya ito ng paraan. So Ito, partner, no? Ito yung number 2, no? Ito yung pamato niya. Di ba? So, ang plano niya rito, i-draw pabalik dito yung pamato. Hindi. Gumamit siya ng banda, no? Kaya ito. So, talaga naman talagang kaya minsan ayoko nung nag-a-analyze sa tira ni itong kumpare ko eh. Film niya kung kinokontra nito eh. Teka muna. Para dito sa press dito ayun. Palinis naman yun. So, mga kababayan, no? Yung mga viewers natin, mga billiard fans, wala kami sagutin ni partner mo. May disclaimer ka agad. Kasi kahit si Efren kanina, hindi ka nababangsan kay Jago. Sabi niya, suko na rin daw siya. Hindi rin daw nagkakatotoo eh. Kaya napakagandang laban. No? Bira tayo makasaksi ng ganitong klaseng labanan na very Of course, exciting. ito po si Efren at Jago, kilala po bilang mga unorthodox players. Actually, basically, mga Pilipino, Rolly, di ba? Kaya kinatatakutan ito ng mga Amerikano, lalo na sa mga sa international circuit. Pagkat wala sa libro yung ginagawa ng mga Pilipinong pocketing, pati yung mga kombinasyon. So, yung mga normal na tira, sabi nga na lumalabag sa commandments ng bilyar, ginagawa nitong mga Pilipino. Correct ka dyan, no? Dahil kasi ito si Efren, unpredictable na tao ito eh. Kaya huwag kang pasisiguro eh. Kamukha na sinasabi ko sa'yo na sanay sa... Maganda ang pasok ng 7 at ito nga, last 2 ball si Reyes dito sa rack number 14, no? Mukhang tatabla si Reyes dito sa 7 score. Pasok ang 8 doon sa side pocket at maganda ang ball position sa 9. Mukhang tatabla nga si Reyes dito sa rack na ito. Pasok ang 9 at ito nga, panalo si Reyes dyan sa rack na yan. Palakpakan yung mga audience, no? At pareho na sila ngayon nasa heel-to-heel match at makita natin dyan si Cory naman ang magbe-break. Maganda ang break ni Cory, no? At may mga bola na pumasok, 2 bola ang pumasok sa break na yan. At meron siyang magandang ball position dahil napakaganda nung kalat ng bola.
sa rack number 15. Tingnan natin kung maka-run out at makauna siya sa hill dito sa rack number 15, itong si Corey Deuel. Yung cue ball controlling naman yan, hindi niya na perfect, no? Ito, Rolly, ito, I think itong rack na ito, rack number 15, ito na yung magiging crucial rack ito. Pagkat yung mananalo dito will be on the hill para po maibalot na yung hinahanap ng night win. At ito, pinalad na naman tayo mga katabi dito si kumpare mo, si Django Bustamante. Sasamahan na tayo nito hanggang sa katapusan nitong match na ito. 7-all, Django, nakakagulat din itong remate bigla ni Efren dito, ha? Hindi na nakakagulat dyan. Ito sinasabi ni Rolly. Pero 7-4 kanina, marami nang kinabahan. Yun nga sabi ko rito dito sa mga tao, sabi ko pag naka-all si paring Efren dyan, 90% mananalo siya dahil itong bata malaki respeto kay paring Efren ito eh. Tsaka magkakaroon siya ng pressure dahil piruin mo naman 7-4 tapos biglang naging 7-0. Pero ako malakas ang ano ko rito, mananalo ito si Efren bata rito eh. Pero ito, nag-push ito si Corey Deuel. Alam mo, kasi tama yung sabi ni Parin Django, no? Pero totoo talaga, gusto niyang makaharap uli si Efren. The revenge of the comeback. Yan yun ang talaga na kung bakit nagiging lang siya. Para naman daw malaman ng tao na Mukhang alanganin talaga yung ball position na yan, no, sa uno at napakalayo nitong cue ball. At ito yung testing para kay Reyes para magkaroon ng pina. At ito nga si Corey. Tingnan natin kung ma-cushion first niya at maipasok itong ball number 1 sa ganyang klaseng position. At nag-play safe na lang si Deuel, no? Talagang ninervyos siya doon sa position na yon. At ito, pilit niyang i-play safe. At nagawa niya ng paraan, pero nagkaroon ng window itong 1 ball para tamaan ni Efren Reyes. Dahil 7-all ho tayo dito ngayon, yung mananalo po dito, isang rack na lamang kinakailangan para makapasok po sa finals. so ito mukhang titirahin na ni Efren to, no? So Kailangan siya dito, Ronnie. parang ano na, ewan ko kung may choice pa siya yan. Mukhang titirahin na, no? So walang kukurap. Tingnan natin. Alright. Napansin mo yung tira, no? Medyo may kasamang body language. No? Kasi yung tira na yun parang Lando, mahirap yung Mahirap tira na talaga yun, yan. lalo long shot pa naman. Tapos pumipigil pa siya sa pamato. Totoo. Kaya May kahirapan talaga. may kahirapan. Di kay na Ngayon ito, kahit anong mangyari sa nakikita kong gagawin ni Corey Deuel dito, magsisave siya rito eh. Hindi naman siya titira eh, no? Hindi ko lang alam kung Tingin ko angle. dadali niya yung pamato sa pagitan ng 3 at 9. Napakahusay nung pina na yan ni Deuel, no? At ito, nakakuha siya ng magandang ball position. Napakalupit talaga nung pina na yun ni Deuel. At corner pocket naman itong dos. Tingnan natin kung magawa niya ng paraan yan. Pasok na naman yung dos at maganda ang ball positioning niya dito sa next object ball. At mukhang makaka-run out nga siya dito sa rack number 15, no? At makaposition siya ng una sa hill. Tingnan natin. Pasok ang 9, maganda ang ball position sa 4. Hindi siya nag-emo, diba? Kanina po, mga kaibigan, nagmintis si Efren, ang isang team cut. At right now, Corey Deuel looking good sa rack na ito. This is rack number 15. And right now, nakakita ng pag-asa din si Corey Deuel, ha? Last 2 balls para kay Corey Deuel. Tabla po tayo, 7-all. Corey. Last ball para po kay Corey Deuel. At magiging... At ayun nga, pumasok ang 9, no? Nasa
8-7 ang score natin. Unang nakapanik sa heel itong si Corey Deuel. Mukhang naka-secured na yung kanyang pagkapanalo dito, pero humahabol si Reyes at siya ang magbe-break sa rack number 16. Napakalupit na break na yun, no? Mantakin ninyo, 3 bola kaagad ang pumasok sa medium break. At meron pa siyang tira dito sa ball number 1. Ang available, ball number 4, no? Ang kanyang tira kaagad dahil pumasok na yung 1 and 2. Combination si Reyes doon sa 3, pero pangit yung pagkakaposisyon nitong 3 dahil sa combination na yun. At ang tanging paraan na lang ni Reyes din, ibang shot, no? Itong 3 dito sa corner pocket sa ibaba. Tingnan natin kung magawa niya ni Reyes at makarun out dito sa rack number 16. Para pabayin yung bola ron, papapasukin itong Sa doblete. numero 3 sa dublete. At ganun nga, napakahusay ng bank shot na yun ni Reyes, no? At dumikit naman itong cue ball dito sa next object ball sa 4. Mukhang kailanganin pa talagang imase ito ni Reyes para hindi ito ma-foul. Nakadikit halos dito sa 4, no? At ano ba diskarte dyan ni Reyes? Side pocket ba? Mukhang pinuposisyon niya itong cue stick sa side pocket. Hindi rin basta-basta tinitira. Tama, oo. At Mabigat siya tira niya. Nakadikit po yung pato dito sa 4 ball. Kung hindi ka world class player talaga dyan, ang hirap. Tingin mo, parang Django, anong magiging game plan dyan? Coach, parang Efren, iwanan na lang niya yung pamato dyan. Iwanan lang niya papapasukin. Oo, kasi yung 4 at saka yung cue balls. At ito nga, tingnan natin kung ma-side pocket ba yan or corner pocket ang desisyon ni Reyes. Tumama sa 8, yun lang ang problema ni Reyes. At nagkaroon ng opening itong 4. Yun ang pinakamalaking mistake na ginawa ni Reyes dyan sa tira na yan, no? Tumama sa 8 at na-open ang table dito kay Corey Deuel. Mukhang hindi na pagbibigyan ni Corey Deuel, no? Dahil iilang bola na lang ito, mga kaibigan, mga kabilyard. Bagamat na-open yan ni Efren Reyes at wala sa kondisyon si Reyes dito sa kanyang semifinal match kay Corey Deuel, nakita naman natin nagpasaya at nagpakita pa rin na magagandang tira itong si Efren Reyes. Bagamat minala siya dito sa last shot niya. At ito nga, last 2 ball si Corey Deuel para dito sa rack number 16. At last rack ito ni Corey Deuel, no? Para sa semifinal match. Pasok at maganda talaga ang ball control nitong si Corey Deuel. Pinakita talaga dito na deserve na manalo itong si Corey Deuel laban kay Efren Bata Reyes. Congratulations Corey Deuel at makakalaban mo si Django Bustamante. Thank you for watching guys. See you on my next video.